Gagawa tayo ng Vietnamese yogurt. Etong trending na yogurt ay may condensed milk. Actually, magkakapareha lang ang paggawa ng regular yogurt sa Vietnamese yogurt. Ito lang ay may kondensada. At para mas masaya, naglagay tayo ng toppings. Kaya kung gusto niyo ng extra income, gawin niyo to. Ayan no? Ang ganda ng texture. Ang sarap. Hugasan natin or i-rinse natin sa hot water yung ating microwavable na mga container. Ito kasi yung gagamitin kong packaging, kumbaga. Pero kung glass yung gagamitin nyo, pwede talagang pakuluan. Hindi po ito boiling hot water dahil baka ma-deform. Okay, so meron tayong condensed milk. Ayan. Next ay lagyan natin ng hot water yung ating kondensada na lata. Mag-ingat at ito ay mainit. Okay. Ayan. Mix muna natin yan para matunaw yung ating kondensada. Tapos, paglagay tayo ng full cream milk. Ito ay UHT po. Para hindi na natin siya initin. I-boost natin yan lahat. Ito ay optional. Maglalagay ako ng full cream milk na powder. Ayan. I-mix muna natin to para matunaw yung ating milk powder. Ayan. Next naman ay maglalagay tayo ng yogurt na may live active cultures. Ito yung starter natin. So, pili talaga kayo ng yogurt na may live active cultures. Dahil kung wala, hindi po siya gagana. So, kuha muna tayo ng konti. Separate natin. Tapos, ubusin natin to. So, lagay natin to dito lahat. Tapos, mix natin to ng mabuti. Ubus natin yan lahat. Okay. Tapos, i-mix natin yan. Ngayon naman ay ilalagay na natin siya dito sa ating mga container. Actually, pwedeng dito lang. Pero para hindi na palipat-lipat, ilalagay ko na siya dito agad sa ating mga container. So, hindi natin siya pupunuin ha. Okay, na-divide ko siya into 7. So, kung gusto nyo talaga na accurate yung timbang, gumamit yung timbangan. And hindi ko siya pinuno dahil lalagyan natin siya ng toppings. So, takpan na natin to. Ayan. So, meron tayong ice box. Lagyan natin ng mainit na tubig. So, dagdagan natin ng hindi mainit na water. Malalaman mo kung okay na yung water, yung temperature, na lukewarm na, yung kaya mo nang i-dip yung finger mo for 10 seconds. Ayan, so kaya siya. Ngayon, ilagay na natin sa loob yung ating mga container. Tapos, better na maglagay pa tayo ng towel sa loob para ma-contain talaga. Tapos, takpan natin yan. At hayaan natin ito for 8 to 12 hours. So, wag na pong sosobra ng 12 hours. And dapat hindi po nagagalaw-galaw yung container ha. So, ilagay mo lang siya sa warm na area ng bahay. After 12 hours, eto na po siya. Okay. Tingnan nyo. Ayan o. So, ilagay na muna natin ito sa chiller. Siguro mga 8 hours or more. Ayan na po siya. Ayan o. Okay, so tignan natin yung texture. Wow. Ooh. Oh, diba? Okay, eto po ay pwede mo nang kainin. Pwede mo nang ibenta. Pero kung gusto nyo na maglagay ng toppings, gaya ng prutas, or mga jam, or tsokolate, kahit ano. So, alam nyo naman na meron akong fruit jam, so maglalagay tayo. Eto, mango. Ayan. Kung gusto nyo na fresh na mango, pwede po. Wala kasi akong fresh na mangga dito. Jam yung available. Sa dami, kayo na po ang bahala. Next ay strawberry.
Gustong-gusto ko yung brand na ito talaga. Dahil mura, masarap, tapos may mga buo-buo talaga. Next naman ay blueberry. Etong blueberry natin na jam, wala po itong buo. Ayan. Pero ang bango-bango nito. Dito naman, ang ilalagay ko dito ay fresh na saging. Tapos, chia seeds. Ito po ay nababad ko na. Ayan. Next naman ay may cashew nuts tayo. Again, kahit anong toppings na gusto nyo. At i-consume ang yogurt within 7 days. Reminder sa paglalagay ng toppings, lalo na kapag fresh, mas maganda kung right before eating. Or kung may nag-order at nag-request ng toppings. Okay, tikman na natin. Ang titikman ko dito ay eto. Para malasahan talaga natin yung yogurt na walang mga jam. Dahil first time ko pong kumain ng yogurt na may condensed milk. So, ayan siya. Ayan. Ayan, no? Ang ganda ng texture. Diba? Kainin muna natin na walang mga topping. So, yogurt lang. Ayan, no? Okay. Yogurt na manamis-namis. Ganon siya. Asim-tamis siya. Ngayon naman, tikman natin na may saging, chia seeds, and cashew nuts. Oh. Ang sarap. Gusto ko siya. Ang sarap na may cashew nuts. Sarap. Nakakatuwa. Subukan nyo sa bahay. Alam nyo, nakikita ko ang dami nagne-negosyo ng yogurt. Homemade yogurt talaga. Gumagawa rin sila ng Vietnamese yogurt para may pagpipilian yung customer nila. And wala pa ako nakita naglalagay sila ng mga toppings. Eto siguro, may nakita ko naglagay ng ganito. Pero yung mga fruit jam, wala pa. So optional yun, pero kung gusto nyo na plain lang, okay lang. Sarap. And nga pala, alam niyo ba, nauuso din ngayon yung paggawa ng yogurt na milk powder lang. Gusto niyo gawa tayo? Sige, gawa tayo nun. Yung walang kondensada. Plain lang talaga na milk powder and yogurt starter, di ba? Gusto ko to. Gusto ko to. Ang sarap siya, ha? And in fairness, yung gawa natin ng yogurt, hindi siya masyadong maasim. And dapat, consume mo ito bago mag 1 week. Kasi kapag habang tumatagal yung yogurt, ay umaasim po siya. Sarap. Ay, subukan nyo to sa bahay. Sarap. Hindi ako masyadong mahilig sa yogurt dahil naaasiman ako. Yung mga commercial na mga yogurt. Pero eto, nagustuhan ko. Kasi may condensed milk. Hindi. Yung tamis niya po ay hindi sobrang tamis. Tama lang. Tapos maganda na may topping na saging. Etong cashew nuts, ang sarap. Etong chia, wala naman itong lasa eh. Pero okay din. Okay. So sizes, pwedeng mas maliit ha. Kasi ito parang good for 2, pero kung matakaw ka sa yogurt, mauubos mo to. And kung gusto nyo ibang prutas ang ilagay, pwede, di ba? Kung naghahanap kayo ng extra income, pwedeng ibenta sa ka-office mate nyo, di ba? So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!